Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Remy Ramos. Sabi niya, "Hello Miss Ders, I read somewhere that there was 1.6 billion revenue attributed to my level make it disappear. What is this all about? It seems this 1.6 billion is including revenue from online viewing. Could you clarify, Miss Dres?" So maraming salamat po sa katanungan at komento, Remy Ramos. Siguro po yung sinasabi dyan ay yung sa online viewing po ng mga Kimpaw Nation at ilang mga casual netizen. Kasi po ang kinita po ng My Love Will Make You Disappear, nasa 100 million po. And alam niyo po, sobrang laki na po ng 100 million dahil low cost lamang po ang My Love Will Make You Disappear sa mga props nila and syempre sa mga lugar na pinagshootingan nila. Grabe, hindi po ito gumastos ng ganun kalaki. Kaya talagang yung producer, tiba-tiba din po sa kinita po ng My Love Will Make You Disappear. Unlike sa ibang mga movie na talagang ang lalaki po ng kinita nila, sobrang laki din po ng cost nila kasi yung iba, sinot pa po sa ibang bansa. Samantalang yung kay Kim and Paolo Avellino, dito lang sa kamay nilaan. Tapos low cost din po yung mga props, mga artista. Si Kim and Paolo Avellino lang po yung mga bida doon. Hindi masyado sila gumastos. Kaya malaki talaga ang kinita ng My Love Will Make You Disappear, mga kakimpaw. And sobra-sobra na po ito para sa isang simple lamang na movie. Pero humakot at tumabo ng limpak-limpak na salapi. So maraming salamat po sa komento, Remy Ramos. God bless po and mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Marieta Tomenes. Sabi niya, "Good morning, Ders, alam nyo, gustong gusto ko na sila ang magkatuluyan. Nakita naman natin na mahal ni Paolo si Kim. Nawa sa aming pagdadasal, magpakasal na sila. Hindi naman magsisisi si Kim kung si Paolo ang mapapangasawa niya. Mukha namang makaluma din ang klaseng lalaki si Pao na mahal niya si Kim. Umaasa kami na magpapakasal na sila this month. God bless and good luck. Ingat kayo lagi. Kim Pao." Maraming salamat po sa inyong komento. Yes, tama po kayo dyan. Nakikita natin kay Paolo Avellino ang pagiging isang makalumang lalaki din. And very siya mga kakimpaw, conservative din. 'Di ba? Na kung saan bagay na bagay kay Chinita Princess. And alam natin na talagang mamahalin niya po si Kim Chu at hindi po lolokohin. Talagang panatag at palagay loob na tayo kay Paolo Avellino kasi nakikita natin yung pag-aalaga niya, pagmamahal niya po kay Chinita Princess, 'di ba? At sana hindi po 'yun magbago hanggang sa dulo, hanggang sa finish line. And yung tungkol naman po sa pagpapakasal ni Kim and Paolo Avellino at sa mga magiging anak pa po nila, sasagutin po natin ang tungkol dyan maya-maya lamang, kaya sana po ay tapusin ninyo ang update natin hanggang sa dulo. And I'm sure lahat po ay maliliwanagan sa bagong update natin na info na nakuha po natin sa ilang mga social media account. At sana po ay pakaintindihin ito ng maraming Kim Pao fans at ilang mga netizen na sumusuporta kay Kim and kay Paolo Avellino. So maraming salamat po sa inyong mga komento. God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa araw na to ng linggo at ito na hinanga nating pag-usapan ang tungkol po dito sa mga project ni Kim and Paolo Avellino na kung saan ay talaga namang tumatak. Sabi nga po ni 2MTN, "The directors of Linlang and The Alibi are proof that Kim can deliver great performances if given the right material. She has more to give and explore. She can venture in other productions. Her DS project are really great. I wouldn't mind paying sub if the project is good." Then may nagreply na Kim is a versatile actor, same with Paulo. Kaya kahit anong ibigay sa kanilang role, they'll give an A+ performance.
Di sila mahanay na A-lister for nothing, willing gumastos just to support Kimpo project. They are very respectful in all aspect. That's why I admire them. Yes, tama po ang mga komentong ito at post sa X account. Ang dami pa pong pwedeng i-showcase at ipakita ni Chinita Princess na hindi pa po natin nakikita. Yun ay kung, 'di ba? Yun ay kung mga right material, 'di ba? Yung gagamitin ni Chinita Princess, 'di ba? Talagang mai-showcase niya po 'yan ng todo-todo and dun pa nga lang po sa Di Alibay, 'di ba? Talagang pinabilib tayo ni Kim and Paolo Abilino sa mga pinakita nilang actingan. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw itong panibago pong nakalap nating balita. Mula po ito sa blog ni Ma'am Aiko Melendez na kung saan hinulaan nga po si Kim and Paulo Abilino kung magkakaanak daw ba this year or kung magpapakasal daw ba this 2026 at ito nga po ang sinabi ni Jay Costura. So ngayong 2026 daw, wala pa daw siyang nakikita na pagbubuntes per Chinita Princess dahil napaka-hardworking daw na actress ni Kim Chu. Sa pagpapakasal naman daw, wala pa rin daw siyang nakikita. Pero ang napansin niya daw kay Paula Avellino, sobrang private daw na tao. Once na may relasyon or karelasyon, hindi daw talaga pinapakita or hinahayag sa publiko. So doon pa lang po sa sinabi ni Jay Costura na walang baby, walang kasalang magaganap this 2026, yun ay dahil sa hardworking si Chinita Princess at hindi pa daw po ready si Kim Chu mag-settle down. Kasi nga po sabi ko nga po mga kakimpaw, pinaprioritize niya po kasi yung kanyang career dito po sa showbiz industry. Kaya kung inyo pong natatandaan, di po ba nung nakaraan, may napapabalita po na nagpa-preserve na po ng egg cell si Chinita Princess para kung sakali man po na siya po ay abutin ng 40 years old bago magpakasal at mag-settle down, meron po siyang second choice or second chance para magkaroon po ng kanyang anak. 'Di ba? At least sa kanya pa rin po galing yung egg na bubuuin para maituring niya rin syempre anak po yun. 'Di ba? So, grabe mga kakimpaw, no? Ilang taon na ba si Kim Chu? 35, pero hindi pa daw po si Kim Chu ready mag-settle down. Kasi hanggang ngayon, ang priority niya po ay yung career niya at syempre ang pag-aartista. So sad naman. Pero syempre, for sure na pag-uusapan na po nila yan. Pero hindi siguro sa taong 2026. Malay nyo, 2027, di ba? Hindi natin alam kasi ang mga plano ni Kim and Paolo Avellino at kung ano man po yung mga plano nila, irespeto na lang din natin kung saan po sila masaya. Kayo ba mga kakimpaw, ano po ang inyong masasabi dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.